Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Kumusta naman? Kumusta ang Pilipinas mga idol? Pag-usapan natin yan. Mayroong interview ang ating budol na presidente mga idol, kay Katonying, kung saan sabi niya gusto niya makipagbati sa pamilyang Duterte. Putanginan niya, pagkatapos niyang bulabugin ang pamilyang Duterte, sasabihin niya gusto siya makipagbati. Para saan? Pagkatapos niyang tarantaduhin yung kanyang partner sa politika, gusto niya makipagbati. Papayag ba si Romualdez, yung pinsan niya, na magbati? Yun ang may kagagawa niya, yung pinsan niya at saka yung asawa niya. Hindi na kung may alaman siya, kakunti lang. Lahat ng kagagawa ng mga yan, yung asawa niya at saka yung pinsan niya, tapos gusto niya makipagbati. Tarantaduhan niya yan. Taong bayan ayaw mismo. Ibalik niya dito yung matandang Duterte. Siya rin may kagagawa nun kaya nailipad din papunta doon kahit illegal balik niya yun. Tarantaduhan niya, ginagago niya yung tao. Presidente siyang bubo, tanga ang putang ina. For the first time in my country, no, may presidente tayong bubo. Kaya magaling lang na mag-English, pero putang ina, di mo naman maintindihan. Kaya gusto niya makipagbati sa mga Duterte dahil pagsak siya, pati yung alyansa niya. Pagdating dun sa mga butuhan ng mga sundalo at sa mga pulis, wala yung kanyang alyansa slot. Ayaw ng mga pulis sa kanila. Ibig sabihin yan, anytime pag nagkagulo, lalayas kanya yun. Kaya nakapag-isip siyang magipagbati para makakuha ng simpatiya. Putang ina mo, Marcos, isa kang budol. Bubo ka talaga. Hindi kami na magpapaano sa'yo. Nanalo lang yung kapatid mo dahil kay BP Sara, dahil sa pag-endorse niya. Pero kung hindi yan in-endorse, wala yan. Kaya lang malawakang dayaan sa eleksyon na ito Yung mga wala sa sorbe nananalo May paiyak-iyak pa. Kunwari lang, malaki na ang binayad nila sa Kumilik, kaya nanalo sila. Huwag niyo milukuhin. Yung machine na yan, yung Uber bots na halos 18 million, alam na yan, may nakatanim yan doon, kaya nag-Uber bots yung mga tao. Huwag niyo kami gawing tanga. Kahit anong explain ninyo, hindi kami kahapon pinanganak. At may alam rin na rin kami sa online. Alam naman paano yan dadayain. Langhiya talaga kayo. Kaya sabi talaga, tama yung mga pinagsasabi ni Attorney Harold Del Spicio Yung 3.4 at saka 3.5 magkakaiba yan, discrepancy yan. Yung nakalagay lang sa ano nila, yung isa lang, yung isa. Yung isa na yun, yun yung may tanim. Kaya nag-Uberboat kami. Kunyitang buhay yan. Kaya nanalo yung mga may pera, pambayad sa Kumilik. Malaki kinita ni Kumilik George Garcia ngayon. Eleksyon na to, ilang daang milyon. Kaya basta kami solid Duterte kami. Si Marcos na bubong budol, putang ina mo, di ka gagalang-galang, punyeta ka, wala kang kwentang presidente. Gusto mong makipagbati dahil bagsak yung alyansa mo. Kahit sa mga pulis na hawak mo at sundalo, wala. Ayaw nung pulis at sundalo dun sa alyansa mo. Walang bubuto, walang bumuto pala. Kaya alukuhan mo yan. Balik mo yung matandang Duterte din sa Pilipinas. Kahit na may balik mo yun, wala pa rin kaming tiwala sa'yo. Tandaan mo yan, budol ka kasi. Ikaw yung isang malaking pagkakamali sa buhay naming mga butante. Kaya wala kaming tiwala sa lahat ng pinagsasabi mo, dahil budol ka. Wala kang isang salita. Yung mga sinasabi mo, baka baliktaran sa ginagawa doon ng asawa mo at saka yung pinsan mo. Hindi kami naniniwala dyan. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa ng asawa mo. Overdose ka lang puro ka lang, malakas ka lang magsalita pag nakasinghot ka ng cocaine. Naniniwala kami sa'yo. Bahay mo sa Forbes Park, puro Chinese yung nakatira. Kalukuhan mo yan. Kaya
Wala tayong dapat paniwalaan mga idol sa mga pinagsasabi ng budol natin presidente. Kalukuhan niya yan, makipagbate pagkatapos yung tarantaduhin. Wala yan. Kaya lang yung nagsasalita ng ganyan dahil bagsak siya sa sundalo at pulis. Yung alyansa niya walang bumutong pulis at sundalo, kaya nag-iisip yan. Maraming TV station, bakit kay Katunying siya nagpa-interview? Para diktahan niya si Tunying kung anong dapat itanong para madali niya masagot. Ganun ba yun? Alam na namin yan. Kaluguhan mo yan. Ikaw bubu kang presidente ka, budol ka talaga. Hindi kami naniniwala. Lukuhin mo ninang mo, hindi kami. Kaya sa susunod na eleksyon, magkakalaman tayo. Hindi na natin. Tandaan niya, PDP lang malakas. Okay, tuloy-tuloy tayo mga idol. Kaya nyo dinadaya ang PDP dahil malakas. Tandaan niya, Duterte lang magsalita at tataran tayo mga tao. Research ka agad pag nagsalita mga Duterte. Nalalaman natin yan. Yung impeachment na yan, BP Sara, kailangan may tuloy yan. Dahil isa lang naman dyan ang matuloy, yung unang pinail. Yung pangalawa hanggang panglima, wala yun, hindi didinggin yun dahil bawal sa batas yun. Hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat. Oh no.